Hello and welcome back to Miss Callie. Alam nyo na, dito ang mga kwento natin ay hindi basta kwento lang. May kiliti, may drama, may aral. At minsan, may kaunting sabunot ng realidad. Ngayon, kilalanin natin si Luisa. Isa siyang balikbayan, negosyante, strong independent woman na nahulog sa binatang driver na sweet pero may ibang agenda. Kaya bago ka ma-fall sa kung sino, makinig ka muna sa kwento natin for the day. Dear Miss Callie, nangyari ang kwento ko year 2019. Ang liham ko po na ito ay para sa mister ko. Pero hindi ko na po sasabihin ang kanyang tunay na pangalan. Han, pasensya ka na kung dito ko pa naisip ilabas ang lahat ng lihim ko sa iyo. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo ng harapan. Pero sa tuwing pagmamasdan kita, parang hindi ko kaya. Matapang lang ako sa papel, pero sa totoong buhay, duwag ako. Ako nga pala to, si Luisa. Baka hindi mo na ako kilala sa panahong binabasa mo to o pinapakinggan mo to. Yung dating matapang, mataray, balikbayan na misis mo galing Amerika. Ngayon isang basag na babae pa rin. 5 taon akong nag-Dubai bilang manager sa isang fast food chain. Walang ginawa kundi trabaho at ipon. Nang makaipon, binalikan ko ang Pilipinas para magsimulang muli sa San Pablo. Nagpatayo ako ng maliit na resort sa maliit na lupa sa likod. At bahay naman namin sa gilid ng lake. Simple lang, pero panatag sana ang plano ko. Pero dumating si Lando. Hindi niya tunay na pangalan. Si Lando ay bagong driver ko nung time na yon. 24 lang siya. Moreno, may matipuno at mabait na tindig. Likas na tahimik. Pero kapag ngumiti, parang may binubulong na pahiwatig. Inirekomenda siya sa akin ni Aling Bising, yung katiwala ko sa resort. Anak daw to ng pamangkin niya. Akala ko nga bata pang masyado, pero marunong na pala sa sasakyan. Marespeto din itong magsalita, at higit sa lahat, may ngiti na para bang kayang tunawin kahit ang may batong puso. Nung una formal lang, hatid sundo sa palengke, sa munisipyo kung saan-saan. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas madalas siyang tumingin sa akin sa rearview mirror. At ako naman, hindi ko rin naiwasang sumulya pabalik. Nakakahiyamang aminin, pero tila may kiliti para sa akin. Isa pa, ang tagal ko nang hindi tinatawag na maganda o ma'am. Ang ganda niyo po pala pag nakasmile. Si Lando lang ang muling nagsabi noon. Isang gabi bago magpasko. Pauwi kami galing Liliw. Nung time na yon, maambon, malamig, at madilim ang kalasada. Nag-request akong dumaan sa may Sampaloc Lake. Gusto ko lang sanang magpahangin. Pagdating namin, tahimik lamang kami pareho. Tapos bigla siyang nagsalita. Ma'am, wala po ba kayong asawa? Nabigla ako sa tanong niya kaya napatingin ako sa kanya. Meron dati, pero matagal nang nawala. Pagsisinungaling ko, pero yung totoo, nasa barko yung asawa ko nung time na yon. Nung marinig ni Lando yon, may kung anong naiba sa tingin niya pagkatapos. Nung oras na yun, hindi ko matandaan kung anong naisip ko. Ba't ko siya hinayaang umupo sa likod ng high-ace van? Habang hinihintay na tumila ang ulan. Doon, namalayan ko na lang ang isang haplos na dumapo sa hita ko. Wala akong lakas para pigilan siya ng mga oras na yun. Walang imik o kibo. Wala ring pagtutol. Hanggang sa tuluyang halikan niya ako. At sa isang iglap,
Parang hindi na ako amo sa kanya. Parang isa na lang akong babae na uhaw sa haplos, sa atensyon, at lambing ng isang lalaking tulad niya. Hindi ko makalimutan ang mga sandaling yun. Halos mabaliw ako. At sa puntong yun, alam ko sa sarili ko nga hanapin ko ulit ang sandaling yun nang paulit-ulit sa piling ni Lando. Pagkatapos ng namagitan sa amin, mas naging maasikaso siya sa akin at may halong lambing na parang may kasunduan kaming lihim. Simula din noon, palihim ko na siyang binibigyan ng pera para mabili niya yung mga gusto niya. Minsan nung nasanay na siya na rin mismo ang nagsasabi kung may kailangan siya. Di naman ako nag-iisip ng masama. Dahil napupunan niya naman ang pangangailangan ko sa kama. Pero isang araw, nahuli ko siyang may kasamang babae sa palengke. Tawanan sila, may hawakan pa sa braso. Sabi ng isang tendera sa akin, girlfriend po yan ni Lando, matagal na silang mag-on. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung mga oras na yon. Akala ko espesyal ako sa kanya. Akala ko may halaga ako. Pero naisip ko, baka ako lang pala ang umasa. Amo ako, oo. Pero nung gabing yun, tila naging laruan pala ako. Doon ko napagtanto. Minsan pala, kahit ilang taon kang naging matatag, isang saglit lang na kahinaan, babagsak ka kaagad. At sa asawa ko, patawad Han. Kung hindi mo na ako kayang kausapin, maiintindihan ko. Pero sa parting to ng buhay ko, gusto ko lang maging totoo. Matapos kong makita si Lando, kasama ang babae sa palengke, parang bumagsak ang mundo ko. Umuwi akong tahimik noon. Wala akong sinabihan, kahit kay Aling Basing. Pero nung gabing yun, habang nasa kwarto ako sa itaas ng bahay, tinawag ko si Lando. Lando, sabi ko, punta ka muna rito. Pumasok siya sa kwarto. Walang kaba. Ngumiti pa nga. Ma'am, may ipapagawa po ba kayo? Hindi ko alam kung paano uumpisahan. Pero tinanong ko siya ng diretsahan. Yung babaeng kasama mo kanina, girlfriend mo? Hindi siya nakasagot agad, pero ilang segundo lang, tumango siya. Opo, matagal na po. High school pa lang kami. Nasaktan ako nang marinig yun mismo sa kanya. Hindi dahil may girlfriend siya, kundi dahil parang ako lang pala ang pinaglaruan niya. Alam mong mali yung nangyari sa atin, di ba? Tanong ko ulit. Natahimik siya. Tapos sa yumuko. Alam ko po, pero hindi ko po kayo sinadyang lokohin. Tao lang din po ako. Tao lang din. Parang yun ang tumatak sa isip ko. Pareho kaming tao. Ako, nabalikbayan. May negosyo, may pangalan. At siya, simpleng lalaki lang na nagmamaneho. Pero pareho kaming nagkamali. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, kinaumagahan nagpaalam na siya. Binigay niya yung susi ng sasakyan. Salamat po sa tiwala, Ma'am Luisa. Sana mapatawad niyo rin ako balang araw. Wala na akong sinabi nung oras na yon. Ang totoo, gusto ko pa nga sana siyang yakapin kahit saglit lang. Pero hindi ko ginawa. Kasi kailangan ko nang tapusin lahat sa amin. Kailangan ko nang harapin ang sarili ko. Lumipas ang isang linggo, tahimik lamang ang bahay. Lalo na tuwing gabi. Wala na yung tunog ng makina sa garahe. Wala na yung laging nagsasabi sa akin na, Ma'am, sabay na po tayong kumain. Pero alam mo, Miss Callie, sa katahimikang yun, doon ko naramdaman ang tunay na aral. Hindi pala sapat na meron kang bahay, pera, negosyo o magandang titulo kung ang puso mo naman ay sawi. Kung ang katawan o sarili mo ay uhaw sa haplos at pag-unawa,
Kaya pala kahit anong tagumpay ko sa abroad, ang dami kong hinahanap. At sa maling pagkakataon, sa maling tao, doon ko natagpuan ang pansamantalang aliw. Pero hindi ko sinisisi si Lando. Sa totoo lang, baka ako ang tunay na nanggamit. Ginamit ko ang otoridad ko. Ginamit ko ang kahinaan niya. At sa huli, ako rin naman ang nasaktan. At sa asawa ko, kung nakikinig ka man, hindi ko alam kung galit ka pa. Pero sana balang araw, matawa ka na lang sa akin. Yung tipo ng tawa na may halong awa. Natutunan ko na hindi lahat ng malapit sa'yo ay dapat patuloyin sa puso mo. At ang tunay na pagmamahal, hindi mo makikita sa init ng isang gabi, kundi sa mga taong handang manatili kahit wala kang maibigay. Hindi ko talaga inaasahan, pero sa pagsulat ng liham na to, para bang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Siguro nga, kahit ang pinakamabigat na kasalanan ay may lunas kung handa kang harapin at tanggapin. Matapos umalis si Lando, ilang linggo rin akong tulala. Wala akong ganang bumaba sa resort. Tinititigan ko lang yung lake mula sa bintana ng kwarto ko. Araw-araw kong ginagawa yun. Parang naging replay kasi sa isip ko yung gabing bumigay ako kay Lando. Napaisip ako, paano kung pinagilan ko ang sarili ko? Paano kung hindi ko siya pinatuloy sa buhay ko? Habang abala ako sa kakaisip at habang tulala sa bintana, napansin kong may batang nanlilimos sa harap ng gate. Wala tong tsinelas. May hawak na lata ng biskwit na walang laman. Agad ko siyang tinawag. "Halika boy, kumain ka muna rito." Sabi ko. Pinakain ko siya ng tinapa at sinangag. Tahimik lang siya habang kumakain. Para bago siya umalis, ngumiti siya at nagsabi na, "Salamat po madam, ang bait niyo po." Parang naghilom bigla ang puso ko nung mga oras na yon. Sa dami ng pagkakamali ko, sa dami ng pagkukulang, may natitira pa pala sa akin na tama. Doon ko naisip, hindi natatapos ang kwento ng isang tao sa pagkakasala niya. Kung totoo ang pagsisisi, may puwang pa rin para bumangon. Simula noon, unti-unting bumalik ako sa araw-araw na gawain. Nagbukas ako ng maliit na feeding program tuwing Sabado sa resort. Yung mga driver ng tricycle, yung mga batang pulubi, kahit mga vendor, pinapatuloy ko at pinapakain. Hindi ito para takpan ang kasalanan ko. Ginagawa ko to kasi gusto kong matutunan ulit paano ba magmahal ng tama. Lumipas pa ang ilang taon. Dumaan si Lando sa resort. Sakay ng tricycle. Hindi niya alam na nakita ko siya. May kasama siyang babae sa likod at malamang naisip ko agad, yun yung girlfriend niya. May anak na silang karga. Maya-maya, napansin niya rin ako. Nagkatinginan kami saglit. Walang ngiti, walang sumbat. Basta simpleng sulyap lang ng dalawang taong minsang nagkamali. At sa sulyap na iyon, alam kong tapos na kami. At sa asawa ko, humihingi ako ng tawad. Hindi para tanggapin mo ako ulit, kundi para maibalik mo man lang kahit konting respeto sa pagkatao ko. Tao lang ako. Nagkamali, nadapa, pero pilit bumabangon. Tandaan mo, mahalaga ka sa buhay ko. Hindi lang dahil ikaw ang matagal kong katuwang sa buhay, kundi dahil isa ka sa mga nagpapaalala sa akin ng tunay na pagmamahal. Kung darating ang araw na magtagpo uli ang landas natin, sana hindi mo na ako tingnan bilang amo na pumatol sa driver. Sana makita mo ako bilang Luisa na babaeng nagkamali, pero natutong tumayo at handang magsisi at bumawi. At sa lahat ho,
lang listeners ng channel na to. Salamat kung pinakinggan niyo po ako hanggang dulo. Hindi man to kwento ng happy ending, pero sigurado akong isa itong kwento ng totoong pagbabago. Hanggang sa muli, kung papalarin pa, Luisa. Sa mga masugid na listeners natin dyan, ano ho bang masasabi ninyo? Si Ma'am Luisa ba ay biktima ng damdamin o sadyang marupok lang? At si Lando, sweet ba talaga o sweet user lang? Like and share kung may nasapuli sa inyo ng ating kwento. Hanggang sa muli, paalam.